Akala mo ba ang mga kamay mong puno ng dumi ay karapat-dapat humawak sa mamahaling sapatos na ito, Isabella? Wala kang kwenta. Ang presensya mo pa lang ay sapat na para dungisan ang mundong hindi mo naman kailanman matatapakan. Ang tinig ni Doña Elena ay parang talim ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng umaga sa gitna ng plaza. Napatigil si Isabella sa pagtatrabaho. Ang kanyang kamay na hawak ang brush ay nanigas sa hangin. Hindi siya tumugon. Nakayuko lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting-puting sapatos na suot ng babaeng nasa harap niya. Iyon ay isang simbolo ng karangyaan na hindi niya kailanman nangarap na marating. Sa kabilang banda, ang kanyang suot na damit ay kupas na at puno ng alikabok ng mga kalsada sa Maynila at ang kanyang mga kamay ay magaspang at bitak-bitak dahil sa hirap ng buhay. Hindi na kontento si Doña Elena sa pangungutya. Sa isang mabilis na kilos, itinadyakan niya ang lumang kahon ng gamit ni Isabella. Nagkalat ang mga brush at lata ng pampakintab sa semento. Ang ingay ng pagkalampag ng mga gamit ay umagaw sa atensyon ng mga taong naglalakad. May mga nagbulungan, may mga tumingin ng may pagkutya, ngunit hindi umiyak si Isabella. Dahan-dahan siyang lumuhod at isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit. Ang bawat kilos niya ay mabagal. Tila ba maingat niyang binubuo ang mga huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Sa di kalayuan, sa loob ng isang mamahaling sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada, mahigpit na hinawakan ni Gabriel Alonso ang manibela. Ilang araw na niyang sinusubaybayan ang dalagang ito, hindi dahil sa usisero siya, kundi dahil may kakaibang hatak ang mga mata nito na pumupukaw sa kanyang kalooban. Nakita niya ang pagpulot ng dalaga sa isang maliit na brush. Hinaplos ni Isabella ang magaspang na kahoy nito na parang isang napakahalagang kayamanan. Nagtataka si Gabriel. Sa kabila ng tindi ng pag-aalipustang tinanggap ng dalaga, bakit wala man lang bakas ng puot sa kanyang mga mata? Nang matapos iligpit ang lahat, tumayo si Isabella. Inayos niya ang kanyang sarili at ginawa ang pagmamano, ang tradisyonal na paggalang sa nakatatanda, kahit na ang babaeng nasa harap niya ay bagong-bago lang siyang nilapastangan. Natigilan si Doña Elena sa hindi inaasahang kilos na ito. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Ang mga katulad mo ay dapat manatili sa kailaliman ng lipunan, mataray na wika ng babae bago tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang takong ay parang martilyong tumutunog sa semento. Nang maiwang mag-isa sa gitna ng nagmamadaling mga tao, huminga ng malalim si Isabella. Pakiramdam niya ay may bara sa kanyang lalamunan, isang nanunuot na pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong katawan. Naglakad siya, ang maliit niyang figura ay tila naliligaw sa gitna ng marangyang lungsod. Ang bawat salita ng babae ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, humuhukay sa sugat na hindi kailanman naghilom. Sino ba talaga ako? Bakit sa tuwing kaharap ko ang mga taong tulad niya, nakakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib, na tila ba may bahagi ng aking nakaraan na pilit kumakawala? Pagdating sa kanyang masikip at sirasirang tinutuluyang silid, inilapag ni Isabella ang kanyang kahon sa sahig na kahoy. Pagkakuha niya ng kanyang lumang damit para magpalit, may isang bagay na nahulog mula sa punit na bahagi ng lining ng kanyang kahon. Iyon ay isang lumang larawan na nangingitim na sa katandaan. Nakalarawan doon ang isang marangyang babae
na may karga-kargang sanggol. Sa likuran nito ay isang malaking mansyon. Mabilis na tumibok ang puso ni Isabela. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang larawan sa liwanag ng nag-iisang bumbilya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang sanggol sa larawan ay may maliit na birthmark sa kanyang pulso. Isang hugis paru-paro na eksaktong-eksakto sa birthmark na nasa kanyang sariling braso. Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang nakita. Ang larawang hawak niya ay tila isang bintanang nagbukas sa isang mundong hindi niya kailanman kinilala. Ang birthmark sa pulso ng sanggol sa larawan, isang hugis paru-paro na bahagyang nakakiling sa kaliwa, ay kaparehong-kapareho ng marka sa kanyang sariling balat. Isang malamig na hangin galing sa bintana ang humaplos sa kanyang balat, na nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan. Dinala niya ang larawan sa liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kanyang bintana. Ang babaeng nakangiti sa larawan ay may mga matang tila may pamilyar na kislap. Sa likod ng larawan, may mga kupas na sulat kamay na halos hindi na mabasa. Amara, ang aking tanging liwanag. Amara, mahinang bulong ni Isabela. Ang pangalang iyon ay parang isang himig na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala, isang himig na nagdadala ng halo-halong damdamin ng lungkot at pag-asa. Biglang may narinig siyang kalansing ng susi sa pintuan. Agad niyang itinago ang larawan sa ilalim ng kanyang pinaglumaang unan. Pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na si Jojo, na may dalang kakaunting pagkaing kinuha nito mula sa palengke. Ate, heto, may nakita akong mga gulay na pwede nating ilaga para sa hapunan. Masiglang wika ng bata, kahit na bakas sa kanyang mukha ang pagod. Tumingin si Isabela sa kanyang kapatid at pilit na ngumiti, kahit na ang kanyang isipan ay nasa larawan pa rin sa ilalim ng kanyang unan. Kailangan ko silang protektahan, naisip niya. Kahit ano pa ang katotohanang nakatago sa likod ng pangalang Amara, ang prayoridad ko ay ang kaligtasan ni Jojo. Samantala, sa isang eksklusibong opisina na tanaw ang buong skyline ng Makati, nakatitig si Gabriel Alonso sa isang file na nakabukas sa kanyang mesa. Ito ang record ng mga biktima ng malaking sunog sa Monteverde Estate, 20 taon na ang nakararaan. Tiningnan niya ang mga pangalan ng mga pumanaw at ang mga pangalang hindi na matagpuan ang labi. Ang pangalang Amara Monteverde ay nakalista sa ilalim ng mga missing. Hinaplos niya ang kanyang baba. Mula sa kanyang bintana, tinitigan niya ang direksyon ng lugar kung saan niya huling nakita si Isabela. May isang pamilyar na hugis ng mukha, isang paraan ng pagtayo, at isang kakaibang lakas ng loob na nag-uugnay sa dalagang iyon at sa pamilyang matagal na niyang sinusubukang imbestigahan. Posible kayang ikaw ang nawawalang piraso ng puzzle na ito? Bulong niya sa sarili. Sa gabi ring iyon, hindi dinalaw ng antok si Isabela. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang imahe ng Doña Elena at ang kanyang malupit na tingin ay bumabalik. Bakit siya galit na galit sa kanya? Ang pangungutya ba ng babae ay dahil lamang sa kanyang estado sa buhay o may iba pang dahilan? Ang paghihinalang ito ang naging mitya ng isang apoy sa loob ng kanyang puso. Isang pagnanais na alamin ang totoo, hindi para sa ganti, kundi para sa katarungan. Tumayo siya at nilapitan ng maliit na bintana. Ang Maynila ay abala sa kabila ng gabi. Mga ilaw na kumukutitap, mga ingay ng sasakyan,
ngunit sa kanyang puso may isang malalim na katahimikan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isabela na siya ay hindi lamang isang pulubi sa kalsada. Siya ay isang taong may nakaraan, isang taong may karapatang malaman kung sino siya at kung saan siya nagmula. Kinabukasan, maagang bumangon si Isabela. Ang hangin ay amoy usok at basang kalsada, ngunit sa kanyang dibdib may kakaibang bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang birthmark sa larawan. Amara. Ang pangalan ay parang isang bulong na hindi tumitigil sa kanyang pandinig. Nagpunta siya sa dating lugar kung saan siya madalas mag-abang ng customer, malapit sa opisina ng mga malalaking kumpanya sa Makati. Habang inaayos niya ang kanyang kahon, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang bintana nito at tumambad ang mukha ni Gabriel Alonso. Isabella, di ba? Boses ni Gabriel, malalim at mahinahon. Napahinto si Isabella. Yumuko siya ng bahagya, isang reflex ng isang taong sanay maliitin. Opo, sir. Gusto niyo po bang palinis ang inyong sapatos? Ngumiti si Gabriel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng sasakyan at tumayo sa harap ng dalaga. Hindi sapatos ang pakay ko sa iyo, Isabella. Gusto kitang makausap tungkol sa nakaraan mo. Naramdaman ni Isabella ang paninikip ng kanyang dibdib. Paano niya nalaman? Sir, wala po akong alam na nakaraan. Ako po ay isang manggagawa lamang na naghahanap ng ikabubuhay. Nakita kita kahapon, patuloy ni Gabriel habang tinitingnan ang paligid, sinisiguro na walang nakakarinig. Nakita ko ang tatag mo sa harap ni Doña Elena. Hindi lahat ng taong nasa katayuan mo ay kayang magpakita ng ganoong klasing dangal. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka narito sa lansangan. Bago pa man makasagot si Isabela, isang malakas na busina ang bumasag sa usapan nila. Isang itim na sedan ang humaharurot palapit sa kanila, pilit na humaharang sa pagitan nina Gabriel at Isabela. Mula sa loob nito ay lumabas ang isa sa mga tauhan ni Doña Elena. Isabela, huwag mong subukang makipag-usap sa mga taong hindi mo naman kilala. Sigaw ng lalaki habang mabilis na lumalapit. Naramdaman ni Isabela ang matinding kaba. Bakit siya binabantayan ng pamilyang Monteverde? Bakit pati ang isang simpleng pag-uusap ay kailangang pigilan? Umalis na po kayo, sir. Pakiusap ni Isabela kay Gabriel habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Mapapahamak po kayo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sigurado na ligtas ka, sagot ni Gabriel nang may paninindigan. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan para sumilong. Ang bawat patak ng ulan sa semento ay lumilikha ng isang himig na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nagtagpo ang mga mata nina Isabela at Gabriel. Isang sulyap na puno ng pangamba, ngunit may bakas ng lihim na koneksyon. Sa di kalayuan, nakamasid ang isang tauhan ni Doña Elena, hawak ang isang cellphone, nag-uulat sa kanyang amo. Doña, mukhang may nakikialam na sa nakaraan ng batang iyon. Nang marinig iyon ni Isabela, alam niyang hindi na niya maaring itago ang katotohanan. Ang kanyang buhay bilang isang simpleng tagalinis ng sapatos ay natatapos na. At ang madilim na kabanata ng kanyang tunay na pagkatao ay nagsisimula pa lamang mabuksan. Ang malakas na ulan ay nagsilbing tabing na nagkubli sa kanila
mula sa mausisang paningin ng mga tao. Mabilis na hinila ni Gabriel si Isabela patungo sa kanyang sasakyan, hindi dahil sa nais niya itong sapilitang kunin, kundi upang ilayo ito sa tauhan ni Doña Elena na patuloy na nakamasid sa dilim. Sumakay ka, Isabela. Hindi ka ligtas dito, madiin na wika ni Gabriel. Pumasok si Isabela sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat at ang init sa loob ay ibang-iba sa malamig at basang kalsada na kinasanayan niya. Habang umaandar ang sasakyan, hindi mapigilan ni Isabela ang mapatingin sa kanyang mga kamay na basang-basa pa rin ng ulan. Ang kanyang puso ay parang tambol na hindi humihinto sa pagkabog. Bakit mo ako tinutulungan, Sir Gabriel? Hindi mo ako kilala. Tanong ni Isabela, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Gabriel sa rearview mirror, sinisiguradong walang sumusunod sa kanila. Hindi man kita kilala ng lubos, Isabela, ngunit may nakikita akong pamilyar sa iyong mga mata. Ang mga mata ng isang taong ninakawan ng karapatan at pagkatao. Naglabas si Gabriel ng isang folder mula sa compartment. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Isabela. Buksan mo. Iyan ang dahilan kung bakit pilit kang binabantayan ng mga Monteverde. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang folder. Ang laman nito ay hindi lang basta papeles. Ito ay mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupain ng mga Monteverde at isang kopya ng death certificate na nagngangalang Amara Monteverde. Ngunit ang pinakanagpakabog sa kanyang puso ay ang huling pahina, isang police report tungkol sa insidente ng sunog 20 taon na ang nakararaan. Nakasaad doon na ang batang si Amara ay pinaniniwala ang nasawi, ngunit walang nakitang labi. Ang birthmark na nakita ko sa iyong pulso kahapon, Isabella, ito ay eksaktong kopya ng birthmark na nakasaad sa medical record ni Amara, paliwanag ni Gabriel. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Ang ulan ay humahampas sa salamin ng bintana, tila sumasabay sa magulong damdamin ni Isabela. Ang mundong kinagisnan niya bilang isang mahirap na tagalinis ng sapatos ay unti-unting gumuho. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang init ng apoy, ang takot, at ang mga mukhang hindi niya matandaan ay nagsimulang bumalik sa kanyang isipan na parang mga piraso ng basag na salamin. Ibig mong sabihin, ako ay... Hindi natapos ni Isabela ang kanyang sasabihin. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagdag sa kanyang dibdib. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ninakaw nila, sagot ni Gabriel ng may determinasyon. Ngunit Isabela, kung lalabas tayo at ipaglalaban ang katotohanang ito, hindi lang Doña Elena ang kalaban mo. Kalaban mo ang buong sistemang itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan. Tiningnan ni Isabela ang bintana. Sa kabila ng mga patak ng ulan, nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng pagod, sugatan, ngunit puno ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Hindi na siya ang Isabela na nagpapasailalim sa pang-aalipusta. Siya ay si Amara at ito ang simula ng kanyang pagbawi. Hindi ako natatakot sa kanila, bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay naging matatag. Kung sila ang sumira sa buhay ko, sila rin ang magiging saksi sa aking pagbabalik. Sa di kalayuan, hindi alam ni Isabela na may isang puting sasakyan na tahimik na nakasunod sa kanila.
Dala ang mga mata ng mga taong hindi hahayaan na mabuhay ang nakaraan. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga taong nakasunod sa kanila. Tumingin si Gabriel kay Isabella na ngayon ay tila may kakaibang liwanag sa mga mata, hindi na ang takot ng isang pulubi, kundi ang talim ng isang taong may hinahanap na katarungan. Kailangan mong makapasok sa loob ng Monteverde Mansion, Isabella, seryosong wika ni Gabriel. Hindi sa pamamagitan ng pagiging tagalinis ng sapatos, kundi bilang isang taong may karapatang magtanong. Paano? Tanong ni Isabella. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit kontrolado na niya ang kanyang emosyon. Ang pamangkin ni Doña Elena na si Sofia ay naghahanap ng personal na katulong. Hindi niya kilala ang mukha mo dahil lumaki siya sa ibang bansa. Ito ang pagkakataon mo, sagot ni Gabriel habang naglalabas ng isang envelope na naglalaman ng peking dokumento ng pagkakakilanlan. Isang bagong pagkatao, isang bagong simula. Ngunit ang layunin ay isa lamang, hanapin ang lihim na hawak ni Doña Elena sa loob ng lumang silid-aklatan. Kinabukasan, tumayo si Isabela sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Ang bawat detalye ng bakal at semento ay tila humihinga ng kasaysayan, isang kasaysayang pilit na ibinabaon ng pamilyang Monteverde. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang suot na simpleng uniforme at humakbang paloob. Pagpasok pa lamang niya, sinalubong na siya ng lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa florera. Doon, nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa isang silyang kahoy na parang trono. Ang babaeng dati niyang pinaglilingkuran sa kalsada ay narito, mas matanda, mas malupit, at mas mapanganib. Sino ang bagong katulong na ito? Mataray na tanong ni Doña Elena, hindi man lang lumingon. Ako po si Maria, Madam, sagot ni Isabella na maayos na ibinaba ang kanyang paningin, isang akto ng pagpapasailalim na nagtago sa apoy ng galit sa loob niya. Lumapit si Doña Elena at tiningnan si Isabela mula ulo hanggang paa. Ang bawat hakbang ng babae ay parang pagpapakitang gilas ng kapangyarihan. Huminto ito sa harap niya at sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Isang kilabot ang gumapang sa balat ni Isabela. Maria, ulit ni Doña Elena, na may halong pangungutya. Siguraduhin mong hindi ka katulad ng babaeng nakita ko kahapon sa plaza. Ang babaeng iyon ay basura. Huwag kang magdadala ng basura sa loob ng mansyong ito. Isang matinding panginginig ang naramdaman ni Isabela sa kanyang mga kamay, ngunit agad niya itong ikinuyom sa gilid ng kanyang palda. Opo, madam, hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala. Habang naglalakad siya patungo sa loob ng mansyon, napansin ni Isabela ang isang lumang kwadro na nakasabit sa hallway. Ito ay larawan ng pamilya Monteverde noong unang panahon. Napako ang kanyang paningin sa isang partikular na detalye. Ang susi na nakasabit sa leeg ni Doña Elena sa larawan. Ang parehong susi na nakita niya sa isang lumang cabinet sa kanyang panaginip. Ang susi sa silid na naglalaman ng katotohanan. Sa loob ng mansyong ito, ang bawat pasilyo ay tila may mata, ang bawat dingding ay tila may pandinig. Alam ni Isabela na ang bawat hakbang niya ay isang laro ng kamatayan. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, mas nararamdaman niya ang tawag ng kanyang dugo. Hindi na siya si Maria, hindi na siya si Isabela. Siya ay si Amara,
at ito ang kanyang unang gabi sa loob ng lungga ng mga kaaway. Ang unang gabi ni Isabela sa loob ng mansyon ay hindi naging madali. Ang bawat creak ng sahig na kahoy ay parang boses na bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Habang nakahiga siya sa maliit na silid ng mga katulong sa ilalim ng hagdan, hindi niya maipikit ang kanyang mga mata. Ang bawat anino sa pader ay tila nagkukuwento ng trahedyang nangyari 20 taon na ang nakararaan. Maria, isang boses ang gumising sa kanya. Mabilis na bumangon si Isabela. Si Sofia pala ang pamangkin ni Doña Elena. Si Sofia ay isang babaeng may malungkot na mga mata. Tila ba may sariling bilangguan sa loob ng marangyang buhay na ito. Pasensya na po, Ma'am Sofia. Mabilis na tugon ni Isabela, sabay yoko ng ulo. Huwag kang matakot sa akin. Mahinang sabi ni Sofia habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mansyong ito, ang bawat sulok nito ay puno ng kalungkutan. Sabi nila, namatay ang mga Monteverde sa sunog. Pero minsan, nararamdaman ko na parang may nagmamasid sa atin dito. Kinilabutan si Isabela. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Lumapit si Sofia at bumulong. Doon sa library, sa likod ng malaking bookshelf na may nakaukit na agila, may isang pinto na laging nakakandado. Sinasabi ni Tita Elena na iyon ay isang imbakan lamang ng mga lumang dokumento. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang tunog ng pagtulo ng tubig o baka pag-iyak. Ang mga salitang iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Isabela. Ang library, doon din ang huling lugar na natatandaan niya sa kanyang mga panaginip. Salamat po sa impormasyon, ma'am, sagot ni Isabela, na pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nang gabing iyon, nang makasiguro siyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Isabela mula sa kanyang silid. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Gamit ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana, naglakad siya patungo sa library. Bawat hakbang niya ay maingat, parang isang magnanakaw na naghahanap ng katarungan. Pagdating sa library, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at alikabok. Nakita niya ang bookshelf na may ukit na agila, ang bantay ng mga lihim ni Doña Elena. Hinaplos ni Isabela ang ukit. Sa ilalim ng pakpak ng agila, may isang maliit na uka na kasing laki ng isang susi. Biglang may narinig siyang yabag ng mga paa mula sa hallway. Mabilis na nagtago si Isabela sa likod ng malalaking kurtina. Pumasok si Doña Elena. Hawak ang isang maliit na kandila. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Lumapit siya sa bookshelf at dahan-dahang hinaplos ang ukit. Amara, bulong ng matanda, isang boses na puno ng pagkasuklam at pangamba. Kahit nasaan ka man, hindi ka na makakabalik pa. Nanigas si Isabela sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang hininga ay halos hindi niya mailabas. Nakita niya kung paano kinuha ni Doña Elena ang isang gintong susi mula sa kanyang leeg. Ang susi na nakita niya sa larawan. Bago pa man buksan ni Doña Elena ang pinto, biglang tumunog ang telepono sa sala. Napatigil ang matanda, nagdalawang isip, bago mabilis na lumabas ng library upang sagutin ang tawag. Ito na ang pagkakataon niya. Lumabas si Isabela mula sa pagtataguan at mabilis na lumapit sa bookshelf. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang basag na plorera sa sahig. Kring! Kring! Ang tunog ng pagkakabagsak ng plorera
ay umaling-aungaw sa buong tahimik na library. Napahinto ang yabag ni Doña Elena sa labas. Muling bumalik ang tunog ng papalapit na mga hakbang. Isabela ay nasa gitna ng dilim. Ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Huli na para tumakbo. Ang bawat tibok ng puso ni Isabela ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang yabag ng mga takong ni Doña Elena ay papalapit, mabilis at matigas. Isang tunog na nagdadala ng kapahamakan. Sa isang kisap mata, hinablot ni Isabela ang isang makapal na libro mula sa estante at nagkunwaring naglilinis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi maikakaila. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang buwayang nangangaso. "Sino ang narito?" tanong niya. Ang boses ay puno ng hinala. Humarap si Isabela. Ang kanyang ulo ay nakayuko ng mababa, ngunit ang kanyang pandama ay nakatutok sa bawat galaw ng matanda. "Ako po, madam. Napansin ko pong may alikabok sa mga libro, kaya naisipan ko pong linisin bago po mag-umaga." Sagot niya, sinisikap na gawing matatag ang kanyang boses sa kabila ng takot. Tinitigan siya ni Doña Elena ng matagal. Ang mga mata ng matanda ay tila bumabagtas sa ilalim ng balat ni Isabela, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Ang gintong susi na nakasabit sa leeg ni Doña Elena ay bahagyang gumagalaw, sumasabay sa mabigat na paghinga nito. Ang mga katulong sa mansyong ito ay natutulog sa ganitong oras, mariing wika ni Doña Elena habang dahan-dahang lumalapit. Huwag na huwag mong susubukang pasukin ang mga lugar na hindi para sa iyo. Ang mga pader ng mansyong ito ay may memorya at ayaw ko sa mga mausisang usisa. "Opo, madam, hindi na po mauulit," sagot ni Isabela habang unti-unting umaatras patungo sa pinto. Nang makalabas siya, ramdam ni Isabela ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ligtas siya sa sandaling iyon, ngunit ang kanyang isipan ay nakapako pa rin sa gintong susi. Alam niyang hindi na siya maaaring magkamali muli. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, nakita ni Isabela ang pagkakataon. Nakalimutan ni Doña Elena ang kanyang handbag sa ibabaw ng mesa sa sala nang tawagin siya ng isang mahalagang kliyente sa telepono. Mabilis na kumilos si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay naging mabilis at tumpak. Nang buksan niya ang bag, nakita niya hindi lang ang susi, kundi pati na rin ang isang dokumento na nakatiklop, isang will and testament na may pirma ng kanyang ina. Nanginig ang kanyang mga labi. Ang mga dokumentong iyon ang patunay na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang pamilya, kundi isang planadong pag-agaw sa kayamanan. "Hahanapin kita, inay. Ipaghihiganti kita," pangako niya sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man niya maibalik ang bag, nakita niya si Sofia sa may hagdanan. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kakaibang pagkaunawa. "Maria," tawag ni Sofia. Ang boses ay mahina ngunit sapat na para magpagulantang sa kanya. "Hindi ka si Maria, hindi ba?" Napahinto si Isabela. Ang buong paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang pagpapanggap ay muntik na muling mabuko. Handa na siyang magpaliwanag. Handa na siyang magtapat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas ng mansyon. "Isabela! Alam naming nandoon ka." Yun ang boses ni Gabriel. Pero bakit siya nandito?
Bakit niya inilalagay sa panganib ang lahat? Ang boses ni Gabriel ay hudyat na ang kanilang plano ay nadiskubre na ng mga tauhan ni Doña Elena at ang bawat segundong lumilipas ay naglalapit sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ang sigaw ni Gabriel sa labas ay parang isang kidlat na tumama sa katahimikan ng mansyon. Isabella, lumabas ka dyan! Alam naming kasama ka ni Doña Elena. Sa loob, namutla si Isabella. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na magpapakita si Gabriel ng ganito kadesperado. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Sofia ay nanlaki sa gulat. Isabella? Amara Monteverde? Bulong ni Sofia, ang boses ay puno ng pagkamangha. Ikaw? Ikaw ang batang sinasabi nilang namatay? Bago pa makasagot si Isabella, mabilis na bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Doña Elena, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hawak ang isang maliit ngunit mapanganib na bagay, isang revolver. Sa likuran niya, dalawang mato ng nakasunod, handang sumunod sa bawat utos. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Wika ni Doña Elena, ang boses ay parang asidong nagniningas. Ang basurang inilagay ko sa kalsada ay bumalik para manggulo sa aking kaharian. Tumingin si Isabella kay Sofia. Sa isang iglap, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng babae. Hindi takot ang namayani kay Sofia, kundi galit. Tita, tama na. Masyado ng maraming kasinungalingan ang binuo natin sa loob ng bahay na ito, sigaw ni Sofia. Tumahimik ka, Sofia, singhal ni Doña Elena. Sinamantala ni Isabela ang kaguluhan. Mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig sa lamesa at ibinato ito sa mukha ng isa sa mga maton. Kasabay nito, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto ng library. Kailangan niyang makakuha ng backup na plano. Ngunit bago pa man siya makarating, naramdaman niya ang matalim na kapit ng kamay ni Doña Elena sa kanyang buhok. Hindi ka makakaalis dito ng buhay, sigaw ng matanda. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Ngunit hindi ito tumama kay Isabella. Tumama ito sa malaking chandelier sa itaas na nagdulot ng pagbagsak ng malalaking kristal sa sahig. Ang ingay ng pagkabasag ng kristal ay naging hudyat ng kaguluhan. Sa gitna ng alikabok at mga bubog, nakita ni Isabella si Gabriel na nakapasok na sa loob. Hawak ang isang fire extinguisher na pampagulo sa paningin ng mga tauhan. Isabella, tumakbo ka! Sigaw nito. Hindi nag-atubili si Isabella. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, tumakbo siya patungo sa library, ang tanging lugar na alam niyang magbubukas ng pinto sa kanyang nakaraan. Sa kanyang pagtakbo, narinig niya ang boses ni Sofia. Amara, ang susi. Nasa ilalim ng alpombra sa library, ang duplicate na itinago ko noon. Hindi na lumingon si Isabella. Pagpasok niya sa library, agad niyang hinanap ang alpombra. Ang kanyang mga daliri ay nagkalkal sa sahig hanggang sa mahawakan niya ang isang malamig at matigas na bakal. Ang susi. Nang marating niya ang pinto sa likod ng bookshelf na may ukit na agila, dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang pinto ay bumukas ng may mabigat na tunog. Sa loob, isang liwanag ang tumambad sa kanya. Hindi liwanag ng araw, kundi liwanag mula sa isang projector na nakatutok sa isang lumang pelikula. Iyon ay isang video recording ng kanyang mga magulang, isang araw bago ang sunog. Sinasabi ng kanyang ama sa video,
Kung sakaling mahanap mo ito, Amara, tandaan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ari-arian, kundi ang katotohanang hindi nila kailanman kayang nakawin. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Isabela. Sa wakas, ang mga sagot na matagal niyang hinanap ay nasa harapan na niya. Ngunit sa labas, narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit. Ang laban ay hindi pa tapos. Pero ngayon, mayroon na siyang hawak na sandata, ang katotohanan. Ang mga sirena ng pulis ay lalong lumalakas. Unti-unting lumalamon sa tensyon sa loob ng mansyon. Sa loob ng lihim na silid, pinapanood ni Isabela ang video ng paulit-ulit. Ang boses ng kanyang ama, ang ngiti ng kanyang ina, ito ang tunay na pamana na pilit na inilibing ng kasakiman ni Doña Elena. Amara, kailangan nating umalis dito, boses ni Gabriel na humihingal sa labas ng pinto. Naka-backup na ang lahat ng ebidensya sa cloud account ko. Ang mga dokumento ay sapat na para maaresto siya. Bumukas ang pinto ng lihim na silid. Lumabas si Isabela, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng takot, kundi ng isang matatag na determinasyon. Hawak niya ang isang maliit na flash drive na nakita niya sa loob ng library. Naglalaman ito ng mga transaction ng mga Monteverde sa mga illegal na negosyo. Paglabas nila sa library, nadatnan nila si Sofia na nakatayo sa harap ni Doña Elena. Ang matanda ay tila nawalan na ng lakas. Ang kanyang baril ay nakalapag sa sahig at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkapahiya. Ang mga pulis ay nagsimula ng pumasok sa mansyon. Tita, tapos na ang lahat. Mahinang wika ni Sofia habang umiiyak. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Tumingin si Doña Elena kay Isabela. Ang mga mata ng matanda ay puno ng poot, ngunit may bakas din ng pagsisisi na matagal na nabaon. Akala ko, akala ko kung aalisin kita, ang lahat ng ito ay mapapasakin na habang buhay, bulong ng matanda. Ngunit kahit anong pader ang itayo ko, hindi ko kailanman kayang takasan ang anino mo. Isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Doña Elena. Elena Monteverde, ikaw ay iniaaresto sa salang fraud, money laundering at pagtatangkang pagpatay. Habang kinakabitan ng posas ang matanda, hindi man lang ito tumingin sa paligid. Ang mansyong dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging saksi sa kanyang pagbagsak. Habang inilalabas si Doña Elena, nagtama ang paningin nila ni Isabela. Sa sandaling iyon, walang galit sa puso ni Isabela. Mayroon lamang awa para sa isang taong kinain ng sarili niyang kasakiman. Pagkalabas ng mansyon, sinalubong ni Isabela ang sariwang hangin ng gabi. Ang ulan ay huminto na. Ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit. Lumapit sa kanya si Gabriel at inabutan siya ng isang basong tubig. Tapos na, Amara, wika ni Gabriel. Ang tawag niya sa pangalan nito ay puno ng paggalang. Hindi pa, Gabriel, sagot ni Isabela habang tumitingin sa kabuuan ng mansyon. Ito pa lamang ang simula. Marami pa ang kailangang ayusin, marami pa ang kailangang tulungan. Hindi lang ang aking pangalan ang dapat linisin, kundi pati na rin ang dangal ng mga taong inaapi nila. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay hindi na ang kanyang mithiin, ang katarungan at ang pagtatayo ng isang bagong buhay para sa kanyang kapatid at sa iba pang nangangailangan ang siyang magiging misyon niya. Lumapit si Sofia kay Isabela
at hinawakan ang kanyang kamay. Amara, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ng pamilya ko sa iyo. Ngumiti si Isabela, isang ngiting totoo, punong-puno ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Sofia. Ito ay para sa aking sarili, para makalaya na ako sa nakaraan. Habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, tiningnan ni Isabela ang liwanag ng buwan. Alam niyang bukas, paggising niya, hindi na siya ang batang naglilinis ng sapatos sa kalsada. Siya na si Amara Monteverde at handa na siyang humarap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang trahedya sa mansyon. Ang buhay ni Isabela o si Amara, gaya ng tawag na ngayon ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, ay dumaan sa isang masusing pagbabago. Ang mansyon na dati bilangguan ng mga lihim ay naging isang foundation center para sa mga batang lansangan at mga taong nangangailangan ng legal na tulong. Isang maaliwalas na umaga, nakatayo si Amara sa hardin ng mansyon. Pinagmamasdan ng mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno. Wala na ang hapdi ng nakaraan sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, hindi na hawak ang brush ng sapatos, kundi ang mga dokumento ng scholarship program na inilunsad niya para sa mga kabataang katulad ng kanyang kapatid na si Jojo. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang lalim yata ng iniisip mo, Amara? Tanong nito sa malambot na boses. Humarap si Amara at ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi na pilit. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Gabriel. Dati, ang hangad ko lang ay makakain sa araw-araw. Ngayon, binigyan ako ng pagkakataon na baguhin ang bukas ng iba. Ginawa mo iyan dahil sa sarili mong tapang, sagot ni Gabriel habang iniabot ang tasa. Marami ang nakaranas ng pagsubok, ngunit ikaw lang ang may pusong kayang magpatawad at gawing inspirasyon ang sariling sugat. Sa mga sumunod na araw, dinalaw ni Amara si Doña Elena sa bilangguan. Hindi na ito ang babaeng puno ng bagsik at pagmamalaki. Ang Doña Elena na nakita niya ay isang matandang sakop na ng pagsisisi at pangungulila. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ng matanda, hindi makatingin ng diretso kay Amara. Dinalhan kita ng mga libro at prutas, sagot ni Amara. Hindi ako nandito para maghiganti. Nandito ako para sabihin sa iyo na bagamat sinira mo ang aking pagkabata, natuto akong magmahal dahil sa mga taong tumulong sa akin na huwag maging katulad mo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Doña Elena. Ang pagpapakumbaba ni Amara ang naging pinakamabigat na parusa sa kanyang konsensya. Patawad, bulong ng matanda. Hindi sumagot si Amara, ngunit tumango siya ng bahagya. Hindi niya kailangang sabihing pinapatawad kita ng buong buo sa sandaling iyon, ngunit ang kanyang pagdalaw ay sapat na patunay na hindi na siya bilanggo ng poot. Paglabas ni Amara ng bilangguan, sinalubong siya ng yakap ni Jojo at ni Sofia na ngayon ay isa na sa mga pinakamalapit niyang kaibigan at katuwang sa foundation. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na mabubura ang sugat. Ito ay nangangahulugan na ang sugat ay hindi na sumasakit at hindi na nagdidikta ng iyong kinabukasan. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa sasakyan, tumigil si Amara at lumingon sa malayo. Nakita niya ang isang batang babae na naglilinis ng sapatos sa kanto, kasing edad niya noong siya ay nagsisimula pa lamang.
Nilapitan niya ito at binigyan ng isang mainit na ngiti at isang card ng kanyang foundation. Balang araw, hindi mo na kailangang gawin iyan kung ayaw mo, pulong niya sa bata. Sa kanyang pagbabalik sa sasakyan, naramdaman ni Amara ang kalayaan. Ang utang na loob sa nakaraan ay nabayaran na niya ng katarungan at pag-asa. Ang pag-ibig, hindi lamang sa pagitan nila ni Gabriel, kundi sa kanyang sarili at sa kapwa. Ang naging huling piraso ng kanyang pagkatao na dati ay nawawala. Lumipas ang 1 taon. Ang mansyon ng mga Monteverde ay hindi na isang lugar ng takot, kundi isang tahanan ng tawanan at pag-asa. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng mansyon habang ang papalubog na araw ay nagpapakulay ng ginto sa kalangitan ng Manila. Ang kanyang buhay ay hindi na isang madilim na kwento ng pagdurusa, kundi isang patunay ng katatagan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang kapayapaan na matagal niyang hinangad.